sa Alerto 24. 5 patay habang 2 sugatan sa isang sunog sa lungsod ng Caloocan kagabi. Hindi raw agad nakalabas ng bahay ang mga biktima dahil sa naganap na biglaang pagsabog. Si John Consulta, naka-Alerto 24. Ito ang sunog na kumitil sa buhay ng 5 katao pasado alas 9 kagabi. Nakilala ang mga biktimang sina Irene Galieta, Irene Tabinas, Mary Rose Tabinas, Jopet Galieta at Olivia Mabalay. Kapwa naman nagtamo ng second-degree burns sina Ruben Tabinas at isang kinilala lamang sa pangalang Buknoy. 4 umano sa mga namatay, bisita lamang ni Irene Galieta. Ang bomba po kasi galing sa dagundong sa lupa Pagsabog niya nagka-apoy tapos sumabog po uli hanggang sa lumakas yung apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi na nagawang lumabas ng mga biktima mula sa bahay dahil sa biglaang pagsabog. Considering yung victims na dito sila nakatira, so hindi na sila nakalabas. Kasama rin sa natupok ang ilang sasakyan tulad ng truck na ito. Tinatayang hindi bababa sa 1 milyong piso ang natupok sa apoy. Hinala ng BFP, posibleng nakasinding kandila nitong undas o palpak na electrical wirings ang maaring dahilan ng sunog. Lalo pa umano nagpadala sa insidente ang ibinebentang tingi-tinging gasolina ng may-ari ng compound na napag-alamang walang permit. Hindi pwede itong ang tangke nila ay overhead lang na tangke lang na plastic, and then this heating, yung kanilang storage area from the very start is already illegal. Tumagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto ang apoy sa loob na nasunog na compound na ito dito sa North Caloocan. Pero sapat na ang panahon para sirain ang nakaparadang delivery truck na ito. Lusawin ang 2 sa nakaparadang motor. At sunugin ang bahay kung saan nakita ang bangkay ng 5 sa mga namatay na biktima. Hanggang sa ngayon, sinisikap pa rin ng mga otoridad na mahanap ang may-ari ng bahay. Nakuna ng GMA News ang pagbalik ng mga nakaligtas sa loob ng compound. Bigla nang pumasok yung apoy nga papunta dyan, papunta sa kaya nagsitalunan na kami sa bintana. Tapos dito kami dumaan sa likod, nagsiakyatan kami sa bubong. Bilis nung apoy Ang bilis-bilis Kaya taranta na kami lahat, palabas na kami pagano. Panawagan naman ng mga otoridad. Yung pagtitingi ng gasolina na hindi tama. Open lang, naka-drum lang, lahat nandyan, halo-halo. Hindi talaga pwede, napakadelikado. Sumunod tayo sa batas. John Consulta, naka-Alerto 24. Nagkaroon din ng sunog sa lungsod ng Cebu kagabi. Wala namang nasaktan o nasawi pero mahigit 200 pamilya ang apektado. Nakatutok si Vic Serna ng GMA Cebu. Walang humpay na sigawan ng mga nagkagulong residente nang dumating ang mga rumispondeng bumbero dito sa Barangay Dulo Fatima sa siyudad ng Cebu. Pasado alas 9 kagabi nang makatanggap ang mga bumbero ng alarma sa sunog. Pagdating sa lugar, nilalamo na ng apoy ang Sitio Barbak, Sitio Panahiusa at Sitio Mikabaha. Sila nakipagtintero din ang mga tao sa apoy upang mailigtas ang kanilang mga gamit. Isa-isa, wag minadalago kay lahos nis dulho. Sa laki ng apoy, buong pwersa ng mga bumbero sa Metro Cebu ang nagtulong-tulong upang maapula ang sunog. Umabot sa mahigit 2 oras bago ideklara ang fire out. Sinatansyang umabot sa 4.8 million pesos ang napinsala ng sunog. Mahigit 200 pamilya ang napisado ng tumupok ng mahigit 80 kabayan. Base sa investigasyon, nagsimula daw sa tumbang kandila sa bahay ng itinuturong si Lumin Morinho. Mariin naman itong itinanggi ng akusado. Pansamantalang tumuloy muna sa walang bubong na basketball court ang mga apektadong residente habang naghihintay ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Doon na pa may biste, mga... Basta si kayo. Humihingi naman ng tulong ang barangay para sa mga biktima. Mula dito sa Cebu, Vic Serna, nakatutok 24 oras. Madaling araw pa lang, kachika na natin siya dito sa GMA sa programang Unang Hirit. At kahit gabi na, kachika pa rin natin siya dito sa 24 oras. Makakasama na naman natin ngayong gabi ang kapuso nating talaga namang walang pagod sa pagseserbisyong totoo. Walang iba, kundi si Luan D. Luan. Thanks, Mike.
First time na nag-team up sina Senator Bong Revilla at Vic Soto para sa pelikulang Si Agimat sa mundo ni Enteng Cabizote. Nagkaproblema nga ba kaya sila sa billing ng movie? Alamin natin sa chika ni Lars Santiago. Ipinagmamalaki ni Senator Bong Revilla na sila mismo ni Vic Soto ang gumagawa ng mga stunt nila sa pelikulang pinagbibidahan nila. Itinanggi ni Bong na may problema sila ni Bossing pagdating sa billing. Unang-una, mas senior naman sa akin si Vic. So, okay sa akin yung mauna siya sa billing. Tapos sa title naman ng Agimat, mas senior naman yung Agimat kesa sa Enteng Cabizote. So ganun, parang Agimat and Enteng. No, sa billing naman, Vic Soto, Bong Revilla. Unang pagkasama ni Bong at Vic ang pelikulang ito at enjoy na enjoy ang senador. Natutuwa raw siya dahil tahimik lang si Vic. Pero pag humirit na ito sa eksena, hindi pwedeng hindi siya matawa. Nakakailang take ako, kakatawa eh. That's part of it. Ang babaw ko pagdating sa mga papatawa. So, isa pang co-star na puring-puri ni Bong ay ang kapuso child wonder na si Jillian Ward. Pagka ka-eksena mo siya, talagang gagana ka. Dahil ang galing na bata eh. May kanya-kanyang leading lady sina Bong at Vic sa pelikula. Si Gwen Zamora kay Vic at si Sam Pinto kay Bong. Dahil maganda si Sam, tinutukso ng press si Bong. Pabiro naman ang naging sagot nito. Buti na lang at nauna akong pinanganak. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Chris Aquino may komento tungkol sa love life ng kuya niyang si Pangulong Noynoy Aquino. Tutukan yan. Susunod! International flight sa Indonesia kanselado dahil sa panibagong pagsabog ng bulkang Merapi. Team Pacquiao nagpatalbugan sa Halloween costume para makuha ang premyo o papremyo ni Pacman. At pinakahuling napatalsik sa Survivor Philippines na si Ira Bermudez, iniisip kayang na-traidor siya? Abangan ang sagot live dito sa 24 Oras.